Masayang araw mga ka-PL. Sunog na naman ang mga supporter ni mga dahil po doon sa ipinapakalat nila na di umano merong 17 na mga kababayan natin na nahuli sa bansang Qatar mga ka-PL dahil di umano nagsagawa ito ng rally bilang pagsuporta sa ating Tatay Digong. Mga kababayan, meron pong isang kababayan nating OFW sa bansang Qatar na lumantad. Klinaro niya po, mga kababayan, na fake news siya ang kumakalat ngayon sa social media. At tila sinakyan yata nito mga bayarang media. Mga kababayan, etong babae na lumantad mga kababayan, meron siyang kaibigan na nagtatrabaho po sa gobyerno ng Qatar. Kaya 150% mga kababayan, fake news yaong kumakalat na balitang meron di umanong nahuli na mga Pilipino. Ayan, kasi sakay kayo ng sakay sa mga fake news. Paano ba ito, Tricom? Meron pong gumagawa ng fake news. Mga vlogger ito malamang. Hindi nyo ba sila ipapatawag man lang sa inyong pagtitipon? Kagaya po ng ginawa ninyong pagpapatawag sa mga kilalang Duterte supporter na mga vlogger. Sana naman maging patas kayo mga sir at mga ma'am. Ayan sir at ma'am ang tawag namin sa inyo. Ipatawag nyo rin po sana sila para patas po. Patas. Hindi yung isang parte lang ho ang binabantayan ninyo. Sana bantayan nyo rin po yung mga vlogger ni Bangag Dihamak na mas maraming fake news dyan. O eto na, panoorin na po natin mga kababayan ang paliwanag po ng ating kababayan na nasa Qatar ngayon. O eto na. I just woke up early in the morning kasi may tumawag sa akin, yung friend ko na nagtatrabaho dito sa government sa Qatar, and gusto niyang i-confirm sa akin yung news daw na 17 katao na nakulong, na detain. Kung totoo daw ba dahil yun sa pagrarally. Okay? So, ako po makakapag-confirm, okay? Gusto ko pong i-confirm na yung balita po is fake news po yun. Fake news yun. Yes, may na-detain. Yes, may nakulong. Yes, may nahuli. 17, yes, totoo yan. Pero hindi po dahil sa pagrarally. Dahil po yun, expired yung QIDs ng mga yon. Mga TNTs po yun. And one of them is my friend. My good friend. Bakit siya nakulong? Kasi po expired yung QID niya 6 months na. Expired. So ginagawa namin ng paraan actually yung QID niya pero ayaw talagang i-release ng amo niya. So, pumunta siya doon, gusto lang niyang makipagkasiyahan, and FYI, okay, for your information, yung gatherings po ay ginanap sa private beach, hindi po sa public, hindi sa park, hindi sa public beach, private po yun. Walang rallying naganap. Yung events po is night swimming, gatherings, may mga bata, maraming bata. Bobo bang mga magulang nila para dalhin yung mga bata sa pag-rally? Pero hindi po kasi yun ang nangyari. Yung mga tao na nagpo-post dito, at kino-confirm nila na dahil daw sa pag-rally, kabubuhan ninyo. Sana po, nagkaroon po muna kayo ng research. Ano po? Eto na nga po. Yung mga nag-post, dahil daw po yung sa post ng Philippine Embassy, nag-rely daw po sila sa post ng Philippine Embassy. Hindi po ba ninyo nabasa ng mabuti yung post ng Philippine Embassy? Na kino-confirm ninyo na yun daw ay dahil sa Philippine Embassy? Hindi po kino-confirm ng Philippine Embassy na yung mga nakulong nga ay dahil sa pagrarally. Ito pa nga, nagtataka kaming taga-Qatar, bakit yun ang pinost ng Philippine Embassy? Alam ng Philippine Embassy ang dahilan kung bakit nakulong yung mga taong yun. May pumunta ng tao na galing sa Philippine Embassy. Nakausap nila yung mga tao, tinanong kung bakit. Bakit kayo nakakulong? Kasi po expired po yung QID namin yun po ang sagot nila. Kasi po wala po akong documents yun po ang sagot ng isa.
Pero bakit hindi pinalabas yan ng Philippine Embassy? Do, hindi ko kine-question yung embahada natin, ano. Pero nagtataka lang kami, alam ninyo ang dahilan. Hindi naman yan dahil sa illegal gatherings, eh. Hindi naman yan dahil sa rally, eh. Common sense, pumunta kayo ng Cornish, dito sa Doha. Ang dami, 20 katao, nagtitipon-tipon kumakain dyan sa public. Magiging illegal gatherings ba yun? Bakit hindi sila hinuhuli ng pulis? Sa beach, Dukhan Beach, ang daming tao, nagpa-party-party, may mga tugtugan pa. Yung pulis umiikot-ikot, hindi naman sila hinuhuli. Nag-checking lang kung may IDs o wala. Pero bakit yung, itong pinapalabas ninyong balita, na dahil daw sa pag-rally, ikinulong daw yung 17 katao. Bakit kami? Bakit kami na hundreds na naandoon, hindi nakulong? Kasi po may mga IDs kami. May mga legal documents po kami. May residence permit po kami. Yung mga tao doon na natira, na hindi nahuli, may mga legal documents po yun. Isa-isa ba naman ng pulis yung mga pataka namin? Oh. Siyempre, yung mga walang kasalanan, stay. Yung mga TNT, kulong. Yes, sumusuporta kami kay Tatay Digong. Okay, the next day, 28th birthday ni Tatay Digong. Pero yung theme ng party is night swimming. Yung mga tao, nagdala lang sila ng mga pagkain nila, mga ano. Kasi nga po, night swimming yun. So, isasabay na lang, kumbaga, kung sinong gustong mag-celebrate ng parties, i-celebrate nyo. Kung sino man yung gustong pa-picture, mag-picture-picture, na kunya, kumbaga sumusuporta kami kay Tatay Digong, okay. Pero walang rally, walang Duterte, walang ganun, walang narinig na ganun. Yes, meron sigurong mga t-shirt na may PRRD, may flag na nakikita. Taga-Pilipinas tayo eh. Pwede tayo magdala ng flag. Diba? Alam ko nonsense yung pinagsasabi ko, pero common sense. Ang daming mga ang daming mga nag-gatherings dyan sa public. Hindi hinuhuli ng pulis kasi may mga ID sila. Kami, na naandun sa private beach. Tapos yung team namin is night swimming lang. Night swimming, kasiyahan, kainan, tipon-tipon ng pamilya. Kasi Thursday night, kinabukasan walang pasok. Yes, may flag nga eh. May FPRRD. Masama bang magsuot ng ganun? Wag kayong magko-confirm. Kung wala naman kayo dito, at wala naman kayo sa pangyayari. Okay, salamat po. Sabog ang mga bangag. Oh, mga bangag vlogger! O ano kayo ngayon? Ipinapakalat pa ninyo? Basta talaga nakakonekta sa pangalan ng mga Duterte. Napakabilis ninyo magpakalat ng balita. Basta masira lang ninyo ang pangalan Duterte. Napakabilis ninyo gumawa ng fake news. Pero, hindi nagtagal. Sinunog din kayo ni ate at ng kaibigan niyang mismong nagtrabaho sa Qatar government. Klinaro. At mismong ang Qatar government na rin ang nagklaro na hindi naman totoo yan. Wala namang nahuling Pilipino dahil sa pagrarally, kundi wala silang QID, ayan, o pataka, mga kababayan. Natural, huhulihin ka talaga. Ewan ko lang dito sa bansa natin kung meron bang nahuhuli na mga foreigner, na nag-overstay na. Sa ibang bansa kasi, lalo na sa Middle East, at sa ibang bansa pa, mahigpit yan. Yung mga TNT na yan. At ginagalugad talaga ng kanilang gobyerno kung saan mayroong pagtitipon-tipon ng mga kababayan natin. At alamin kung meron ba ang mga alien o TNT at agad namang pauuwiin. Ngayon, nahuli nga itong 17 na sinabi nito ni ate. Ngayon, ginawan po ng kwento nitong mga bayarang media. Mga kababayan, napakabilis nyo talaga. Mga animal kayo, mga bayarang media kayo, maglabas ng mga fake news. Pero napakaraming kabangagan na mga sinasabi ni Bangag. Itinatago ninyo. Bakit hindi ninyo ibalita? Kung talaga bang totoong nakauwi na ng bansa si Kokak.
parang mga DDS vlogger lang yata ang nagsasabi na hindi pa nakakauwi. Alamin nyo yung totoo. May mga resources kayo May mga researcher din kayo. Sana paganahin nyo yan. Pagtrabahuhin nyo yan. Nang malaman natin ang totoo kung talaga bang nakauwi na si Kokak o wala pa. Kasi may nagsasabi nakauwi na. Meron naman nagsasabi hindi pa. Ano ba talaga ang totoo? Di ba, mga kababayan? At higit sa lahat, sana magpakita siya live. Sa kung saan mga mainstream media ang bayaran na gusto nilang gumawa ng live o mag-cover sa kanila. Hindi yung puro pabalik-balik na lang yung mga litratong ipinapakita nila. Ayos! Maliwanag! Yung 17 na mga Pilipinong OFW sa bansang Qatar na nahuli di umano dahil sa nagsagawa ng rally pagsuporta sa ating Katiligong, ipinapakalat ng mga vlogger na yaon daw ang nangyari pero wala naman palang katotohanan. Sunog na naman ang mga kasinungalingan ninyo. Ayos, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas.